full video ng paggawa ko ng aking violet cream loaf. Ito na po mga sangkay. Huwag kalimutan mag-like at share ng ating video at pakifollow na rin po ng aking page. Ang natin gagawin is yung ating dough. Ayan, asukal. Maglagay tayo ng vanilya, asin. 1 kilo lang ito mga sangkay. Powder milk, bread improver, shortening, at tubig. Next step ay tunawin muna natin na maayos yung asukal na ating nilagay at saka yung asin. Lalong-lalo na kung rock salt yan, ay dapat ay matunaw natin na maayos bago natin isunod na ilagay itong ating harina at yeast or pampalsa. Huwag na huwag nyo kakalimutan yung yeast mga sangkay dahil hindi lalaki yung ating tinapay kapag walang yeast. Next step ay haluin muna natin, bubuuhin na natin itong ating minamasa. So bali gagamitan ko po ito ng dough roller sa pagpapakinis. At kung tatanungin mo naman kung pwede bang maglagay ng itlog, pwede po mga sangkay, ibawas mo na lamang sa tubig para hindi sobrang lagkit itong ating masa. Ayan na, nabuo na natin yung ating masa. So bali timbangin muna natin dahil hatiin natin ito. Ayan, 1,800 grams. So balihin natin mga sangkay dahil yung kalahati is lalagyan natin ng ube flavor. So bali kung wala kayong ube flavor, pwede naman po kahit food color lang, pwede naman sa inyo na lamang po. At sisimulan ko na yung pagpapakinis ng aking dough gamit yung aking dough roller. So yun mga sangkay, kung sakaling gusto nyo gumawa nito at wala kayong dough roller, pwede naman po, bali sa dough niyo kapag nagtimpla kayo is mag-add lamang kayo ng tubig. Dahil yung tubig na nakalagay dito sa ating sukat ay para lamang po yan sa pagpapakinis na ginagamitan ng dough roller. So bali kaya yan mga sangkay kahit mano-mano na papakinisin natin yung ating dough. So bali 1 kilo itong mga sangkay. Kung sakaling gagawa kayo nito para pang merienda ay pwede nyo naman hatiin para makagawa kayo ng kalahating kilo. Hatiin mo lang lahat ng mga sukat ng mga ingredients dyan sa ating description. At eto na, napakinisan natin yung ating dalawang kulay ng dough. So bali titimbangin na natin. Bawat isang kulay mga sangkay is mayroon 110 grams. Yung puti 110 grams at sa ating violet naman is 110 grams. So bali ang isang buo natin ng ating violet cream loaf is 220 grams po. At ang gagamitin kong lanera dito is size 9, yung lanera ng loaf bread na maliit. Kung gagawa kayo ito para pang negosyo mga sangkay, wag na wag nyo kakalimutan mag-costing dahil magkakaiba po tayo ng presyo ng mga ingredients sa mga binibili. So bali, ugaliin nyo po mag-costing kung sakaling kayo po ay magtitinda ng kahit na anong produktong inyong gagawin. At ito na mga sangkay, nakat na natin lahat. So kung mapapansin nyo is pinagpatong lamang natin yung dalawang kulay, yung puti at yung ating kulay violet. So bali lahat, ganyan muna yung ating gagawin. So bali nakadepende na lang po sa inyo. Basta ang importante may pagpatong natin yan bago natin i-roll or bago natin formahin na parang loaf bread. So yun, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at share na ating video sangkay ha. At kung hindi ka pa nakapag-follow ay pakifollow na rin po ng aking page. Next step natin mga sangkay is kailangan natin ng rolling pin para medyo manipisan na natin itong ating pinagpatong na dalawang dough. Pupormahin natin to parang loaf bread. So mas maganda kasi mga sangkay na manipisan natin bago natin i-roll, para makikita natin yung layer ng puti at saka violet pag atin ng ginuntingan na maninipis yung layer nila. So yan, tingnan nyo na lamang mga sangkay kung paano natin pinorma. Sundan nyo na lamang yung ating video. At para sa iba pang recipe ng aking mga tinapay ay pasyalan nyo po yung aking page. Marami na po tayo dyan sa ating full video na naka-upload na iba't ibang timpla ng tinapay, iba't ibang klase ng tinapay. Or kung gusto mo naman sa aking YouTube channel, pasyalan nyo po dahil halos lahat po ng recipe ng aking tinapay is nandun na po naka-upload. Marchel TV din po yung pangalan ng aking YouTube channel. So yun, sa mga baguhan pa lamang na gumagawa ng tinapay ay kung sakaling tayo ay magmamasa ay double check nyo pong maigi yung mga sukat ng mga ingredients na ating nalagay ha. Dahil unang-una dyan po tayo minsan nagkakamali sa mga sukat. Kung tama ba yung mga sukat na ating nilalagay. Nang sa ganun po ay hindi masayang yung mga ingredients. Hindi tayo magkamali dahil pag nagkamali tayo sayang po, napakamahal pa naman po ng mga ingredients natin ngayon. At eto na, naporma na natin parang loaf bread itong ating gagawing tinapay. So bali ngayon kailangan na natin ng gunting para maporma na natin itong ating violet cream loaf. So ayan, ito yung ating lanera, may pahid dapat ng shortening bago natin ilagay itong ating pinorma na violet cream loaf. Huwag niyo kakalimutan pahiran ng shortening yung ating lanera ha, dahil mahihirapan kayong matanggal yung ating tinapay kapag hindi nyo napahiran niya ng shortening. Masisira yung ating tinapay dahil didikit po yan sa lanera. At kapag nagawa nyo na lahat yan, napormahan nyo na, nailagay nyo na sa lanera, ay papaalsahin muna natin yan or palalakihin muna natin bago natin isalang. Yan yung makikita yung purpose ng ating yeast. Dahil kapag hindi lumaki yan, at ibig sabihin yan ay hindi kayo nakapaglagay ng yeast. Or kung nakapaglagay naman kayo at hindi lumaki yung ating tinapay, ibig sabihin ay sira na po yung ating yeast. Take note mga sangkay, itong video na to ay para lamang sa mga baguhan at nagtatanong ng ating recipe nito ha. Kung magaling ka na at basic na sa ito ay hindi para sa iyo ang video na to. Alam ko naman na marami nang may alam sa paggawa ng tinapay na to, pero alam ko rin na mas marami pa ang gustong matuto. Kaya ito ang purpose ng mga video na aking ina-upload. So ayun mga sangkay, ito na. Paalsahin muna natin bago isalang. At ito na nga mga sangkay, after 2 hours and 40 minutes, ganito na kalaki yung ating tinapay. So ngayon isasalang na natin. Yung init ng ating oven dyan is 160 degrees Celsius. At gagamit lamang ako ng katamtaman lakas ng apoy. So yun mga sangkay, wag na wag niyong kakalimutan ha.
para hindi masunog itong ating tinapay. Sayang naman. At after 25 minutes mga sangkay, ay ito na, luto na yung ating tinapay. So yung palalamigin muna natin ito bago natin lagyan ng toppings. So bali ito nga pala mga sangkay, pagkaalis sa oven, isinalis kagad natin sa lanera at inilipat natin ng ibang lalagyan para lumamig kagad. At habang pinapalamig natin is gagawa na tayo ng ating pang toppings. Para sa ating mga toppings naman ay simpleng ingredients lang yung ating kailangan. So ayan, kailangan lang natin ng 1 cup na powdered sugar. Maglagay tayo ng 20 grams na margarine at 40 grams na evaporated milk. Haluin lang natin ng maayos. Kailangan wala nang buo-buo na powder sugar mga sangkay bago natin ipahid sa ibabaw ng ating violet cream loaf. At dapat bago natin ipahid yan is dapat malabig na yung ating tinapay. So ayun mga sangkay, huwag kalimutan mag-like at share ng ating video ha. At pakifollow na rin po ng aking page. At eto na nga, pagkatapos natin magawa yung ating toppings at malamig na yung ating tinapay, ay simulan na natin ang pagpapahid or paglagay ng ating cream dito sa ating ibabaw ng tinapay. At kapag nagawa nyo na yun, ay pwede nyo nang lagyan ng keso. Sa pag-display naman mga sangkay, nasa sa inyo na lamang po kung gusto nyo pang balutin bago i-display or kung ganito wala na siyang balot, diretso na kagad lagay sa estante. Sa presyo naman is 35 to 40 pesos, nakadepende pa rin po sa inyong costing. So yun, ito na yung ating finished product. Huwag kalimutan mag-like at share itong ating video at mag-follow na rin po ng aking page. Thank you for watching. See you on my next video.